Ayan, ang ginawa ko na ngayon ay ito. Ayan. Yung nakikita ninyo na yan, ayan. Bali, nagtabas na ako. So, ayan pa yung mga gagawin ko pa na pambayas. Ito nga pala guys ay meron nga pala tong picture ni Mickey Mouse. So, first time natin na tatanggap tayo ng may picture ni Mickey Mouse. Actually, pinakamukha lang ni Mickey Mouse ang ating gagawin. Papakita ko rin sa inyo kung paano ko po siya gagawin. Sana hoping na may time pa ako kasi kung dire-diretso ko na ito tatrabahuhin, baka malagpasan ko yon, pero pahapyaw, papakita ko pa rin sa inyo. Ayan, base sa request ni client, ang gusto niya ay may mukha ni Mickey Mouse, kahit mukha lang ni Mickey Mouse. So, ang ginawa ko ngayon ay drawing ko muna siya. Gumawa muna ako ng draft or para iti-trace natin yung etong ginawa ko na to sa pinaka gagawa natin na trapal. Ngayon, ganito lang to, hindi ko na nilagyan ng so hindi na rin ako nagpa-print kasi hindi rin yata kakayanin yung isang buong mukha sa bond paper lang na sukat. So, ginawa ko, nag-drawing na lang ako. Ayan. Kaya, ganyan lang siya kasi gugupitin ko rin yan para ididikit ko dun sa mga kulay na kailangan ko. So, magkakaroon na lang ng kulay yan. Yung mga na yan. Iti-trace ko na lang yan doon. So, watch out nyo sa susunod. Iyon na. Ito na yung natapos ko na Mickey Mouse na drawing ko kanina. So, ito. Linapat ko na siya sa ating ayan. Ang gamit ko dito ay trapal din. So, ayan na. Dalawa yan kasi kabilaan yung paglalagyan ko. Ayan. Ito, drawing ko na lang muna siya kasi yan ang magiging traceability ng gagawin kong yung dadaanan ng tahiyan. So, tatahiin ko lang yan. Yan. Ayan. Si Mickey Mouse na. Ganun lang kasimple guys kung paano siya gawin. So, hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko ginawa yung pasunod-sunod. So, next time pag may nagpagawa, papakita ko sa inyo. At dito ko lang siya ilalagay. So, para ma-emphasize ang kanyang face ni Mickey Mouse. Ganon din yung gagawin ko sa kabila. Ngayon, ang gagawin naman natin, tatahiin ko na to ngayon para bukas, dikit-dikit na lang. Ayun, mga kamananahi, eto na nga, gumawa tayo ng mukha ni Mickey Mouse. Ito po ay base sa specs ni client. So, ang gusto niya sa trapal niya, mayroong image ni Mickey Mouse. So, since kaya naman natin gawin, kaya tinanggap natin. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na tumatanggap din po ako ng mga bukod sa letterings ay mga cartoon characters. Ayan. Hanggat kaya natin gawin, of course, gagawin natin yan. So, ito ang kauna-unahan nating order ng trapal na may mukha ni Mickey Mouse or ng image na ang napili nila ay si Mickey Mouse. So, tatapusin na natin to. Ito na yung part kung saan tinatahi ko na yung Mickey Mouse na drawing ko at ilinapat ko na siya sa leatherette na ginagamit ko. So, yung pong gamit ko dyan ay Japan nylon at saka yung charol na leatherette. Ayan, tinatahi ko na siya dyan ng maigi. Ganyan ko po siya tinatahi. So, first time natin gumawa ng ganyan. So, naisip ko na rin kung paano siya ilalapat sa ganyan. At yung nakikita nyo kulay green doon na bilog, ilalapat pa natin siya doon para mas ma-emphasize pa nga ang itsura ni Mickey Mouse. Kasi, yung leather na gagamitin natin, kung saan natin ididikit yan, ay kulay itim na yung background niya.
So, hindi na makikita masyado yung tenga ni Mickey Mouse kapag inilapat natin siya doon ng ganyan lang, face lang niya. So, kailangan natin ng background na kung saan mas mai-emphasize ang face ni Mickey Mouse. So, ganyan ko lang siya tinatahi, dahan-dahan lang. Kasi may mga parts na maliliit lang talaga. Yan po, bago ko po siya tinahi dyan, ay linagyan ko siya ng double adhesive tape. Yan, itinape ko na siya sa double adhesive para hindi siya lumikot at hindi siya gumalaw. At hindi siya mawala sa tinalalagyan niya. Yung mga pieces na yan, yung mata, yung ilong, at saka yung bibig ni Mickey Mouse. So, ganyan ko po siya ginagawa. So, tatahiin lang natin siya ng dahan-dahan para hindi mahulog yung tahi. So, ayan po. Ganyan ko siya ginagawa. So, ang next step natin dyan is ilalagay na natin siya sa kulay green. So, itatahi ko na rin siya doon. At ang ginagawa naman natin ngayon ay mga letterings na aking kinat out lamang. So, dalawang klase ang pagde-lettering ko, guys, or paggawa ko ng lettering. Yung una kasi, kapag gahula ko sa oras, pinapaprint ko lang siya and then ika-cut out ko lang yon. Pinakamadali na yon kasi ipiprint nyo lang siya and then pipili lang kayo ng gusto nyong font sa computer and then magagawa nyo na agad-agad yan. So, ika-cut out nyo na lang siya, iti-trace nyo na lang siya sa leather na gagamitin nyo. Ang gamit ko pala ditong leather ay charol. Ayan, pag nagtanong kayo sa mga upholstery supplies na bibilihan nyo, ang sasabihin nyo lang charol. Ang charol po, ang pinaka physical appearance niya is yung makinis siya kasi. So, tsaka may iba't ibang kulay siya na available. Hindi katulad ng ibang leathers na limited lang sa 4 hanggang 5 kulay. Dito sa charol, may iba't iba talaga siyang kulay. So, dito, ang ginagawa ko dyan, etong ginagawa ko ngayon na yan ay pinaprint ko lamang yan. Pero ako po ay, pag hindi nagmamadali, dinodrawing ko na rin siya. So, nag-aano po tayo, ko na lang siya. Hand lettering na lang ang ginagawa ko para mas makamenos. Kasi nagpapaprint lang kasi ako kapag nagmamadali ako. So, gumagastos pa ako doon. Pag hindi ako nagmamadali, ang ginagawa ko, ako na mismo nagle-lettering yan. So, bago ko siya i-cut out dyan sa leather, syempre, dun muna tayo sa bond paper o sa papel. Mag-cut out or magdo-drawing muna tayo or magle-lettering muna tayo dun. Bago natin siya ilapat dyan sa leather para at least walang sayang. Tapos, ganyan ko siya tinatahi. Kung mapapansin ninyo, medyo ingat lang kasi pwedeng malaglagan tahi ninyo. So, hindi yan kailangan na minamadali. Talagang sobrang patience. Talagang kailangan mong maging patient talaga sa pananahi ng letterings. Sa aking mga trapal, ang letterings ko po ay libre lamang. Hanggang 7 letters na name. Kapag po may sobrang isa, may additional na po iyo. Ayan na ang ating tinahing image ni Mickey Mouse. Yung cartoon character. So, tingnan nyo po kung paano ko siya tinahi. Ayan. Ganun lamang po kasimple. So, nakater natin dito, dahil first time ko to, nakater natin dito yung, pagdo-drawings. Kasi, isa rin siya sa mga passion ko talaga, ang mag-drawing. Ayan, ganyan ang aking pagkakagawa. So, first time ko tong gumawa ng ganito. Super first time ko yan. Ayan, Shaper, dapat, always, kailangan nating gumawa ng isang bagay na nasusubukan nating gawin. Kasi kung hindi naman natin malalaman kung kaya nating gawin. Since
I'm into arts at ako po ay nagdo-drawing din, nagpe-paint din po ako. So, grinab ko po yung opportunity na nag-request si client ng ganyan. So, ayan po ang result niya. So, this is my first time. First time ko pong gumawa ng ganyan. So, ayan ang kanilang lettering. Bukod doon, dahil medyo natagalan nga po ito, 4 days or 3 days I think, na nagtagal po ito. Bali, free ko na rin po yung isang surname. Kasi, kapag may additional na letters, 20 pesos each yun. So, linibre ko na rin siya. And, may ililibre pa rin ako kay client. So, may freebies po tayo ngayon. Ang freebies po natin ay yung seat cover at saka 3 pieces na e-bike curtain. So, microfabric na po iyon. So, hindi tayo nagtitipid. Ano po? So, para pamasko na rin natin. Ayan. Pasasalamat na natin sa mga walang sawang sumusuporta sa ating gawang tahe. So, ayan po. Nagagandahan ako sa aking gawa. Hindi dahil sa gawa ko kasi may pagka-perfectionist talaga ako pagdating sa mga drawings. So, medyo maselan ako dyan. Ayan. So, ayan. Natutuwa lang ako. So, maraming salamat once again kay client. So, super maunawain. Ayan. Siya po ay taga Muntinlupa. Ako po ay lumaki din sa Muntinlupa. Youngsters years ko doon ay doon ko po ginugol sa Muntinlupa. Ako po ay taga Putatan din po. Ayan, sa Country Homes. Ayan, taga dyan kami. So, tumira din po ako sa Pasasoy. Ayan, kaya greenup ko rin yung opportunity na ayun, mga kasamosari, natapos ko rin sa wakas. Super. Medyo matagal ang itinambay nito sa akin kasi ang daming mga hindi inaasahang pangyayari. Ayan. Kasi December din ngayon at saka meron ding akong meron din akong pinagkaabalahan na importante. So ito, na-delay ako ng ilang araw dito. Mabait si sir, ayan. Maayos kausap si sir, kaya binigyan ko siya ng another freebies to compensate sa araw na dapat ay napag-usapan namin na ipapashift ko. So, ito, ayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo once again na nagawa po tayo ng mga, ayan, images. As long as cartoon characters po, as long as kaya ko rin pong gawin, ay gagawin ko po. Yan po ay depende po sa kung gaano kadali o kahirap yung gagawin ko na picture. Kasi kung medyo mahirap, medyo mahal yun. Siyempre, yun lang na kung gaano siya kahirap gawin, ay dun tayo magbe-base ng kung magkano ang bayad. So, ito, siningil ko si client dito ng 500 each. Kasi meron pa dun sa kabila. So, ayan. Ganyan ang aking pagkaka